Punta naman tayo sa mundo ng sports. Philippine Masters International Athletics Championships aarangkada na bukas, kung saan hindi lamang mga batang atleta ang magtatagisan, kundi maging ang mga matatandang manlalaro. Si Paulo Salamatin ng PTV Sports sa sentro ng balita. Excited na ang mga opisyal ng Philippine Masters Games Association sa pagbubukas ng mga kompetisyon ng Tandang Pinoy ngayong taon, na kung saan unang ibabandera ang magaganap ng Philippine Masters International Athletics Championships mula ika-8 hanggang ika-10 ng Nobyembre sa PhilSports Track and Field Oval sa Pasig City. Nasa halos 500 atleta na edad 35 years old hanggang 100 years old ang nakatakdang maglaro sa mahigit 1,000 events na inihanda ng National Masters and Senior Athletics Association of the Philippines o NAMSAP. Ibinahagi naman ni PMGA President Alberto Agra ang dahilan kung ano ang pinagmulan ng kanilang ideya na magsagawa ng mga laro para sa mga matatanda. Please, wag po natin kalimutan ang seniors. Kaya naman natin ito ginawa dahil palagay ko kulang ang ginagawa para sa mga matatandang Pinoy. So, with everybody's help and participation, we will do more and a lot better next year. Kung may mga palarong pambansa at batang Pinoy, mayroon din tandang Pinoy na kung saan nagbibigay ito ng oportunidad para sa mga matatanda o retired athletes na ipagpatuloy ang kanilang passion sa sports sa kabila ng kanilang edad. Yung mga iba, nung nakita nila na excited na, yung mga iba pumasok doon sa oval, nagsunuran sila. At makikita mo sa video na punong-puno yung oval. Na masayang-masaya sila, nagkakawayan sila and everything. So sa pamamagitan nun, yung pag-introduce mo pa lang ng ganon, so na-encourage mo na, na-inspire mo na yung mga tao na mag-participate. Alam nyo, ang tanong sa akin after, ma'am, kailan po ang susunod? Dagdag pa ni NAMSAP Director Judith Staples, malaking bagay ang pagsasagawa ng mga ganitong klaseng event para sa mga oldies, di lamang para sa experience, kundi pati na rin sa paghikayat na mas marami pang mga senior athletes at makiisa sa kanilang mga future competitions. Halos isang linggo, lahat niya nakapost, capture the beautiful, fun, and mga memorable moments ng mga atleta na pwede na i-post sa Facebook nila, sa IG nila. So, yun yung additional way of us sharing how fun it is to be doing this kind of activity even at our age. Maliban sa pagpapalawig ng nasabing kompetisyon sa buong bansa, ibinahagi ni PSA Commissioner Olivia Bongku na posibleng magkaroon ng Tandang Pinoy Festival sa susunod na taon. Mula rito sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila, Paulo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.